سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. فبالله كم تستطيب القروح، ويبرأ جرح الكسير الجريح، وينشط ذاك السقيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم. محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد. الله أكبر. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا محمد الصادق وعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وأنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، يعلم أن الله يقول في محكم تنزيله وهو في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Ang lahat ng papuri ay para sa Allah. Siya ang ating pinupuri, humingi tayo ng kanyang tulong at tawad. Nagpapakupkop tayo sa Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa ating masasamang gawa. Allahu Akbar! Sa araw na ito, sinasaksihan ko at kayo at lahat ng tao na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At nag-iisa at walang katambal, walang katulad ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sinasaksihan ko rin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo at siya ang pinakahuling nabi.
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah, ang tunay na pagkatakot sa Kanya, at huwag kayong mamamatay maliban na kayo ay mga Muslim. Allahu Akbar! Mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Allah dahil naabutan pa natin ang araw na ito. Araw ng Eid al-Adha, isa sa pinakadakilang araw sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahapon ay Yawmil Arafah. Nagtitipon-tipon ang mga tao doon sa Arafah, galing sa iba't ibang lugar, iba't ibang tribo, at ibang lagwahe, pero isa lang ang kanilang mga suot at nakahiram lahat, nakaputing damit lahat doon sa araw na yon. Naisip mo kasing tulad na ng Yawmil Qiyamah. At isa lang ang kanilang intensyon, na sumusunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang araw na ito, araw ng pagkatay ng kurban. Pagsunod natin sa mahal na Propeta Ibrahim a.s. at ang kanyang anak na si Ismail a.s. Pagkatapos ng mahabang taon ng paghihintay si Propeta Ibrahim a.s. at ang kanyang asawa na si Hajar, ay pinagkalooban ang kanyang anak na si Ismail a.s. Isang biyaya na matagal nilang hinintay. Ang pagkakaroon ng anak ay hindi naging madali para kay Ibrahim a.s. Sa katunayan, siya ay tumanda nang wala pa ring anak. Subalit sa kanyang pagtitiis at pananalig kay Allah, dumating si Ismail bilang sagot sa panalangin. Pero pag ikaw ay isang mu'min, kapag ang utos ni Allah ay dumating, ang puso ng isang mu'min ay hindi nanginginig. Ang tawag kay Ibrahim sa Quran, Ibrahim Khalilullah, ang matalik na kaibigan ni Allah. Ipinakita niya sa maraming yugto ng kanyang buhay ang lubos na pagsunod ng sirain niya ng mga Diyos-Diyosan ng kanyang bayan, nang siya ay itapon sa apoy at nang siya ay iniwan sa deserto si Hajar at si Ismail dahil sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa agaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa banal na Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Mga kapatid, sa agaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Ibrahim alayhi salatu wassalam, dahil siya tinawag sa Quran ng Khalil, kaibigan matalik na kaibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa hindi niya kadamot sa mga kayamanan na binigay na sa mga tao. Pero mga kapatid, sa agaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamatinding pagsubok kay Ibrahim ay hindi pa tapos. Isang gabi, habang si Ibrahim ay natutulog, napanaginipan niya na siya ay nagpaslang, ngunit hindi kung sino-sino kundi ang kanyang minahal na anak na si Ismail. Hindi ito isang ordinaryong panaginip. Ang mga propeta ayon sa Islam ay tumanggap ng revelasyon o wahi sa pamamagitan ng panaginip. Ngunit isipin mo, ang anak ng matagal mong pinagdasal ngayon ay hiningi ng Allah bilang sakripisyo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fi his patience and faith in Allah. Ismail come as an answer to pray." Ibrahim is called in the Quran Khalilullah, the close friend of Allah. He demonstrated complete obedience at many stages of his life, where he destroyed the idol of his people when he was thrown into the fire, and he left Hajar and Ismail in the desert at the command of Allah subhanahu wa ta'ala. But the most difficult test is not over yet. Once night, as Ibrahim slept, he dreamed that he was being murdered, but not by anyone but his beloved son Ismail alayhi salatu wassalam. This is not an ordinary dream. Prophet, according to Islam,
received revelation, wahi, through dreams. But think about it. The child you prayed for so long, now Allah demands it as a sacrifice. Allah subhanahu wa ta'ala say in the Quran, فَلَمَّا بَغَى مَاهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَتْبَعُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. And when Ismail was old enough to be able to walk in the land, Ibrahim said, "Oh my son, I saw in a dream that I was offering sacrifice to you. What do you think?" This is not the command of a tyrant. This is a statement of a father who is heartbroken but believes that the command of Allah will never cause harm. Ismail, the son of faith, Ismail responds, is one of the greatest examples of obedience in human history.